Pwede na po bang makausap si Peter? Ano po bang nangyari sa kanya? Nadatnan siya ng kaibigan niyang wala nang hininga. Kailangan mo talaga akong insultuhin? Pati pag didisiplina ko kay Sir D, questionin mo para lang gawing excuse at pagdudahan ako sa pagiging ina ko kay Sir D? Dahil nakapagtatakang mas magaang pa yung loob ni 3D kay Aileen kaysa sa'yo. At bakit mas gugustuhin ni 3D na maging mommy si Aileen over you? Dahil naman kukulam siya! Alexa, you're not making any sense. Palibasa kasi, hindi ka pa totally over kay Aileen. Kaya ayan, bilib na bilib ka pa rin sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Bobby, ang totoo. Mas gusto mo ba na si Aileen na lang ang mommy ni 3D kaysa ako? Sa tingin mo, bakit sinasabi ni Peter na si Aileen ang totoong ina ni 3D? At bakit ayaw mo magpa-DNA test? Ikaw ang umiiwas sa tanong ko, Bobby! Kasi secretly, you're hoping na sana si Aileen na lang ang mommy ni 3D? I simply want the truth! At dahil ayaw mo magpa-DNA test, lalo mo kong binibigyan ng pagkakataon para pagdudahan ka. Magduda ka all you want. Pero wala kayong matibay na ebidensya. Pero oras na magkaroon kami, magtago ka na. Dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Thank you so much for your initiative, Ate Jeannie, ha? It really means a lot. All right, see you soon. Bye. What were you thinking, Ate Jeannie, for? Papunta na kasi siya dun sa fertility clinic to investigate. What a waste of time and effort. Ano naman yung mahahanap niya ng information and evidence doon? Something that you don't have to worry about. Lalo na kung wala ka namang tinatago. Right, Alexa? Wala talaga. Magiging katawa-tawa lang siya doon. Poor Ate Jeannie. Paano ba yan, Beshi? Mukhang mahirapan ka pa ata makakuha ng court order para dun sa DNA test yun ni 3D. Gusto ko sana daanin sa legal ang lahat para official ang DNA test result. Yun nga yung problema, Beshi, para kasi hindi makapaniwala si attorney dun sa theory mo eh. Kasi wala naman daw ever nabanggit si Peter tungkol dun sa switching ng embryo at saka sa stealing. So, Doc, going back to my brother-in-law and sister-in-law's IVF procedure, Oh yes, of course. As far as I know, umuwi si Doc Maris, the one who performed the embryo transfer from US. And nakapag-meeting na rin sa kanila to explain sa nangyaring human error. actually, naikwento na rin niya sa akin ng brother-in-law ko. Kahit ano pang legality yung sabihin niya, malakas ang kutob kong anak ko si 3D. Baka daw jilted lang yan si Peter para makaganti sa ex niyang si Alexa. Ang sabihin niya, natatakot lang siya dahil mahirap ipanalo yung medical malpractice dito sa Pilipinas. At malakas ang makakabangga na kung sakali. But what I really need to know more about is si Doc Maris. Saang med school siya galing, family background, social circles. Well, hanggat wala tayong matibay na evidence na may kinalaman si Peter dyan sa switching ng embryo or sa stealing na yan, mahirapan tayong patunayan lahat yan sa korte. Si Peter o si Alexa, o kung meron pa silang ibang kasabwat, sila lang yung mga tanging nakakaalam kung paano napunta kay Alexa yung embryo namin ni Bobby. Maniwala ka sa akin, magkamatayan man hindi aamin yan si Alexa. Gusto ko lang naman ma-confirm kung anak ko si 3D o hindi. Para matapos na lahat ng to, di ba? Pero since wala nga tayong ebidensya,
Yung DNA test na lang talaga yung pwede kong kapitan. Would you mind if I ask? Para sa inyo ito kailangan, Doc Jeannie. Just between you and me, I really need to know kung may connection sila ni Alexa Cardinal. I mean, Doktora Alexa Cardinal. Cardinal? Sounds familiar. Parang narinig ko na yan dati na binanggit ni Doc Maris. Sabi nga kasi ni attorney, si Alexa pa rin tumatay yung legal na magulang ni 30. So may karapatan siya magdesisyon, pumayag o hindi, kung gusto niya ipa-DNA test yung bata. At yun ang pinanghahawakan ni Alexa. Alam niyang hindi ko siya mapipilit na ipa-DNA test si 30. Bakit kaya hindi na lang ikaw yung kumuha ng DNA sample ni 30? Tapos yun pa-test natin. So sinasabi mo, posibleng magkasabwat si Peter and Alexa para mapunta kay Alexa yung embryo nyo ni Aileen? Well, patay na si Peter. And knowing Alexa, hindi niya ilalaglag yung sarili niya. Pero di ba nagpa-DNA test kayo dati ni 30? And sure naman tayo na ikaw yung daddy niya. Ang problema lang ngayon, kung sino ang mami niya. Pero bro, hindi na rin naman malabong maging mami ni 30 si Aileen. Well, pareha sila ng hilig. Pareha silang mahilig sa arts, sa pagdodrawing, at hindi mapagkakailang mag-aang yung loob nila sa isa't isa, di ba? So paano si Alexa? Ikaw na rin nagsabi na hindi niya kayo patatahimikin ni Aileen. Bro, kung totoong si Aileen nga ang ina ni 30, malinaw na niloko niya kami at pinaikot all these years. Ganun siya kasama. At wala na akong pakialam sa kanya. Iiwan ko siya at magsasama na kami ni Aileen pati ni 30. Ano pang nagugulo nga siya? Sisiguraduhin kong mapaparusahan siya at magbabayad sa pagnanakaw ng embryo namin dalawa ni Aileen. It's either mabubulok siya sa kulungan o mapapatay ko siya. Galing ako sa fertility clinic kung saan nagpa-IVF procedures sina Bobby at Aileen. And I discovered some very interesting facts. Really? Like what? Well, first off, close ka pala kay Maria Riza Flores. I mean, Doc Maris. Same med school. In fact, scholar nga pala siya ng father mo, si Dr. Alexander Cardinal. And what's so interesting about that? I just find it very interesting na a few months after niyang matapos yung embryo transfer kay Aileen, pumunta siya ng US at doon na siya nagstay. Umuwi lang siya dito nung kinailangan siya sa investigation dun sa mistake sa IVF procedure ni na Bobby at Aileen. Well, yes. We used to be close, pero we grew apart. Kaya hindi ko na nasundan yung medical and personal life niya. Any other interesting whatever? Peter Castellano, your ex. And I don't like talking about dead people, you know. Umamin ka na, Alexa. Nakipagsabuatan ka kay Doc Maris at kay Peter para maling embryo ang mailagay kay Aileen at yung embryo nila ni Bobby ang nilagay sa'yo! How dare you! No! How dare you! Akala mo hindi kita gagantihan, ha? Well, excuse me, Alexa. I can be your best ally. But I can also be your worst enemy. Naniniwala ka na sa crazy theory niya, whatever? Eh di magsama-sama kayong mga baliw!
mapatunayan ko lang na yung embryo switching or stealing ay dahil sa orchestration mo, I will do everything in my power para mabawi sa'yo si 30 at maibalik siya kay Bobby at Eileen! Kuya, paantay na lang po saglit lang to. Salamat. Yaya? Ay, kayo po pala, Ma'am Arlene. Eileen po. Ay, sorry po. Si 30 po ba nasa loob? Nasa loob po si Terdy nagdo-drawing. Baka po pwede siyang makita kahit saglit lang. As in, mabilisan lang talaga. Eh, Ma'am, ipagpapaalam ko po muna kay Ma'am Alexa. Naku, wag mo nang magitin kay Alexa. Papuntahin mo lang dito si 30. Tapos sabihin mo, may surprise guest. Ay, hindi po po. Tita Eileen! Pwede! Yaya, nakita mo ba yung... Eileen! What the hell are you doing here? Gusto ko lang naman mag-hi kay 30. Sinungaling! Hindi mo ako maiisahan, Eileen! I know this has something to do with the DNA test. Yaya, pass mo na si 30. Mommy, can I just show Tita Eileen my drawing? That drawing? No! Pasok mo yan sa loob! Alexa, pagbigyan mo na yung bata. Gusto niyo lumapit sa akin. 30, patuloy na ulit ng drawing. Ano ba? Yaya, sinabi na ipasok mo yan sa loob! Ano ba, Eileen? Hindi ako tangang katulad mo. Alam ko yung iniisip mo. Ano? Minukuha ka bang buhay ni Terdy? Ha? Alexa, ano ba? How dare you attempt to get a DNA sample from my son? Ididemanda kita! Hayop ka talaga. Hayop ako? Hayop pala ako, ha? Ano? Sige! Gusto mo magkagulo tayo? Kung talagang matapang ka, papayag ka na magpa-DNA test kami ni 30. Nang magkaalaman na kung sino talaga mami niya. Sino ba talagang gusto mong bawiin? Yung asawa mo dati na asawa ko na ngayon? O yung anak ko na iniilusyon mong anak mo? Iyong-iyo na si Bobby. Ibalik mo lang sa akin yung anak ko. Wait. Willing ka na ibigay sa akin si 30? Ibig sabihin, hindi mo talaga siya anak. It's a prank! Ano ko? Baliw? Anak ko si 30 and I'm sure of that. So bakit ko naman siya ipapamigay? Walang liya ka talaga. Sisiguraduhin ko din na matutuloy yung DNA test namin. Kung kinakailangan parasahan kunin ko siya, gagawin ko. So kikidnapin mo yung anak ko? Wow! Kriminal na yung peg mo ngayon. I love it. Ikaw ang kriminal. At ikaw ang magiging talunan sa huli. Tandaan mo yan, Alexa. Ano kaya ako makakakuha ng DNA sample ni 30? Beshi, tama. Naalala mo, di ba nasa yung cup niya? Baka naman may naiwan na isang hibla na buhok niya dun. Alam mo, naisip ko na rin yan. Kaso nahulog ko kasi minsan yung cup, tapos natapakan ko, kaya nilaban ko para matanggal yung dumi. Sayang nga eh. Beshi, ba't di mo na lang kasi pakiusapan yan si Bobby? Yung mukha namang okay na siya sa DNA test eh. Kung talagang gusto niya, dapat noon pa siya nagkusa. Dapat hindi niya hinayaan si Alexa na harangan ng DNA test. Siya rin naman makikinabang nun eh. Besh, relax ka muna ha. Huminga ka muna. Okay, kailangan mo mag-unwind. Para naman makaisip tayo ng best solution dito sa problema na to. Nga pala,
text sa akin yung tao ko dun sa shoot. Kulang daw kami ng isang tao. Yung shoot namin dun sa River Park ko sumama. Dito ka lang ha. Maghahanap ako ng signal doon ha. Huwag kang aalis dito. Sure, Yaya. Basta, let's have ice cream. Hello, my later, ha? loves. Huwag kang aalis dyan ha. Mag-ingat ka Okay, ka. Yaya. Uy, mag-iingat ka ha. My loves ha. O alam mo na, pagdating natin dun sa, ha? O. Ferdy? Ferdy! Mamaya ka na tumawag. Hahanapin ko sa Ferdy. Hindi naman po ako nagpapaya sa alaga ko, ma'am. Nagkataon lang po tumawag po kasi yung asawa ko. Nasaglit lang po ako ng konti. Tapos wala po si Terdy. Ang laki-laki ng pasweldo ko sa'yo tapos tatanga-tanga ka! Saan natin ngayon hanapin ang anak ko, ha? Saan? Ma'am, may idea po ba kayo kung sino pwedeng gumawa nito? May mga nakaaway ba kayo? O di kaya'y nagbabanta nito mga huling araw? Si Aileen. Iyong-iyo na si Bobby. Ibalik mo lang sa akin yung anak ko. Wait. Willing ka na ibigay sa akin si Ferdy? Ibig sabihin hindi mo talaga siya anak. Alexa, ano ka ba naman? Sino pa bang iba? Sino ba yung sumugod dito para kuhanan ng DNA sample yung anak ko? She even said she's willing to take 30 forcibly para lang matuloy yung DNA test. May ibang nakarinig pa po ba na makapagpapatunay niyan? Si Yaya. Nadinig mo rin yun, di ba? Pero hindi dapat tayo basta-basta ng bibintang. Kailangan may pruweba tayo. Mami, ano pa bang ebidensyang gusto mo? Ilang beses na nga tayong ginulo ng Aileen na yun, di ba? Hindi tayo natuloy sa US dahil hinaharang niya tayo sa airport. Tapos sumugod pa siya dito, hindi pa siya nakontento, pumunta pa siya dito sa bahay. May idea po ba kayo kung saan matutunton itong Aileen na sinasabi ninyo? Wait, let me check my phone. Parang nakita ko yung post niya kanina eh. Ayan o! Look! She's even at the same park for a photo shoot. Bobby, don't tell me coincidence lang to. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Gagawin namin ang lahat para masolve agad itong kaso na to. Men, let's go. Sige po, ma'am. Oh my God, my baby! Bakit? Bakit, Alexa? Tingnan mo! Gusto niyo bang makita ang anak niyo? Sundin niyo lahat ng ipag-utos Bobby, namin. please do something. Iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo ang anak natin. Mga hayop. Mga hayop sila! Subukan lang nila saktan ng anak ko. Sigurado ko makakapatay talaga ako. Bobby, nararamdaman ko na nasa panganib ang anak natin. Sila lang talaga yung pwedeng gumawa nito. Please. Please, iligtas mo siya before it's too late. Save him from Aileen. Please. Bobby, ano pa bang sadya mo rito? Gusto mo makita kami tinatago akong bata dito?
Kasi hindi ako humihingi ng ransom money para sa ulo ni 30. Kaya pwede ba umalis ka na? Eileen, I'm sorry. Siguro nga hindi mo pa ako mapapatawad sa ngayon. Pero para kay 30, Sabi ko sa'yo winner yung planong naisip ko. Hello, paniwala kaya si Bobby na sa mga dramatic moments ko. Pero iba ka talaga, Alexa. At ngayon, lahat sila hilong-hilo sa paghahanap kay 30. Poor Eileen. Hindi niya alam, milya-milya na ang lamang ko sa kanya. Sorry na lang siya.